Ang nakikita natin sa kasalukuyan ay bunga ng ating nakaraan. Nakasaad ang mga pangyayari sa pamamagitan ng kasaysayan. Subalit hindi lahat sa nakaraan ay naiukit sa kasaysayan. Isang halimbawa, ang lugar ng Malitbog, Southern Leyte. Ang Katimugang Leyte ay dating bahagi ng lalawigan ng Leyte. Iminungkahi ang paghiwalay sa pulo sa dalawang lalawigan dahil sa kahirapan ng pamamahala ng buong pulo mula sa Tacloban. Opisyal na nahiwalay ito taong 1960. Sikat rin ang Leyte sa sinasabing syudad ng mga engkanto, ang Biringan. May mga nagpatotoo na nito at maraming beses na ring naitampok sa mga palabas ang mahiwagang syudad na ito. Ngunit ang tatalakayin natin ngayon ay ang isang nilalang na tumugis at pinangingilagan sa isang bahagi ng lalawigan. Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, nais ko sanang sabihin sa inyo na kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, ay maaaring pindutin lamang ang notification bell para maging updated sa mga ganitong nilalapag natin na kwento. Maraming salamat mga kabaryo. Ang kwentong ihahandog ko sa inyo ngayon ay nangyari sa taong 1976. Lugar ng Malitbog, Southern Leyte. Nasa edad 27 na si Jerry. Ang pinagkakakitaan niya ay ang panghuhuli o pangingisda. Si Jerry ay kilala sa lugar bilang isang antingero. Tangan niya ang mutya ng ngipin ng kalabaw at medalyon ng San Benito. Nag-umpisa na magka-interes si Jerry sa mga anting-anting noong nakaranas siya ng isang bagat. Sa parehong lugar, sa edad na 10, ay natuto ng mangisda ang batang si Jerry sa pamamagitan ng paglambat at pagpana pero sa bandang mababaw na parte lang ng tubig. Nakatira si Jerry noon kasama ang kanyang lolo at lola. Bilang tulong na rin sa mga matatanda, ay nangingisda siya para may pang-ulam sila. Ang pinagkakakitaan nila ay ang pag-uuling at pagtitinda ng kamote. Ang lolo niya ay ordinaryong tao lamang, subalit ang lola niya ay isang manggagamot. Pero hindi nagkaroon ng interes si Jerry sa kaalaman ng lola niya. Ang natatandaan ni Jerry, kapag mahal na araw ay nagkukulong ang lola niya sa kwarto at buong araw itong nagdadasal. Minsan na rin niya itong nasaksihan na nakapatong sa dahon ng saging pero hindi pa rin siya nagka-interes. Hanggang sa isang gabi, maliwanag noon ang buwan. 6:00 pa ng gabi ay sinabihan na niya ang kaibigan na si Estong na manlambat sila ng isda pagsapit ng 10:00 ng gabi. Malimit naman nila itong ginagawa kapag kabilugan ng buwan sa kadahilanang pumapaibabaw ang mga isda. Nasa bundok ang bahay nila Jerry. Halos 2 kilometro ang babaybayin nila bago makarating tuluyan sa dalampasigan. Masayang nagkwekwentuhan ang magkaibigan dahil sa medyo nakarami sila ng huli. Papauwi na sila nito, bandang 1:00 na ng madaling araw. Jerry, ang layo kapag tutunguhin natin ang daan.
Mas mabuti kung sa gubat tayo dadaan. Pagod na rin kasi ako. Anyaya ni Estong sa kanya. Pumayag na rin si Jerry para na rin mas mabilis ang kanilang pag-uwi. Sa pagpasok nila sa gubat, ay doon nila sinindihan ang sulo na gawa sa patay na dahon ng nyog. Habang naglalakad sila, ay naalala ni Jerry ang sinabi ng lola niya na iwasan dumaan sa gubat, lalo na kapag gabi, dahil nga raw sa isang bagat. Pero huli na dahil nakapasok na itong dalawa. Hindi na lang niya binanggit sa kasama dahil baka matakot pa ito. Nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa umihip ng malakas ang hangin mula sa kanilang likuran. At doon, agarang namatay ang ilaw ng sulo ni Jerry. Naiinis itong si Estong dahil namamatay agad ang posporo dahil sa malakas na hangin. Balak nitong sindihan ulit ang sulo. Nakatutok lamang sila sa pagsindi ng sulo nang paulit-ulit habang naglalakad. Nang biglang natigilan si Jerry dahil ilang metro lang sa kanilang harapan, ay kitang-kita nila ang isang kabaong na nasa damuhan at may nakasinding kandila palibot dito. Nagulat silang dalawa at doon nga ay nagsisigaw na itong si Estong dahil sa labis na takot. Pilit din niyang hinihila si Jerry na tumakbo. Subalit, pinigilan ni Jerry ang kaibigan dahil alam niya na bagat lamang ito. Ano ka ba, Estong? Paano magkakaroon ng kabaong sa gitna ng gubat? Hindi totoo yan. Wika ni Jerry pero natatakot na rin ito. Ilang saglit pa ay tumakbo na si Estong pabalik at iniwan si Jerry. Siniksik ni Jerry sa utak niya na bagat lamang ito. Pinaglalaroan lang ang kanyang paningin. Ayaw na niyang bumalik dahil pa mas matatagalan lamang sila. Nanginginig man sa takot ay binaybay pa rin ni Jerry ang daan habang nakatingin sa kabaong. Nang malapitan niya ito ng husto, ay isang natumbang katawan pala ng saging ang naroon at napapalibutan ng mga peraso ng sulo na may baga pa na inihip ng hangin. Napabuntong hininga na lang si Jerry at medyo natawa pa ito. Muli niyang sinindihan ng sulo at patuloy na naglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, muling umihip ang hangin at namatay muli ang hawak na sulo ni Jerry. May narinig siyang dagundong mula sa likuran. Pagsipat niya ay napakaraming toro ang nagtatakbuhan patungo sa kanyang direksyon. Sa gulat at takot ni Jerry, ay buong lakas siyang kumaripas ng takbo. Hanggang sa nakalabas na siya ng gubat, nawala na rin ang mga humahabol sa kanya at napansin niya na parang hinawi ng hangin ang mga dahon ng puno. Tumigil siya upang habulin ang kanyang paghinga. Napaluhod na rin siya sa lupa at doon niya napansin na wala na pala siyang dala. Nang hihinayang man ay wala siyang balak hanapin pa ang mga isdang nahuli. Ang karanasan na iyon ang nagpukaw sa kanyang diwa upang maging interesado sa mga bagay na hindi normal. Sa edad na 13 ay ipinagkaloob ng kanyang lola ang kwintas ng San Benito. Ito ay nagbibigay proteksyon sa lahat ng uri ng nilalang sa kaliwa
Tinuruan na rin siya ng mga usal para dito. Sa edad na 15 ay sumailalim sa pagsasanay si Jerry sa kaibigan ng lola niya na isang antingero. Ang kumbate sa pisikal ang pinagtuunan ni Jerry sa loob ng 5 taon. Sa tulong ng antingerong si Carodel na may tangan ng mutya ng linta, ay nakuha ni Jerry ang mutya ng ngipin ng kalabaw sa edad nitong 20. Masasabing batak na sa labanan itong si Jerry kung ang pag-uusapan ay ang mga mabababang uri ng aswang. Subalit, masusubok ngayon ang kapasidad ni Jerry sa isang misyon. Isang araw, dumayo ang kamag-anak ni Carodel na nagmula pa sa isla ng Homonhon at sinangguni nito ang panggugulo ng isang uri ng nilalang. Sa katunayan, isa sa mga anak nito ay nabiktima na nila. Nagmula ang nilalang na ito sa katapat ng Homonhon, ang isla ng Suluan. At ang mga naninirahang uri ng mga aswang dito ay tinatawag na Magindara. Bago ito sa pandinig ni Jerry, kaya ipiniliwanag ito ni Carodel. Ang Magindara ay tinatawag na aswang dagat. Ito ay may taglay na kagandahan. Ang bewang nito pababa ay tulad sa buntot ng isda. Kumakain lamang sila ng matatanda sapagkat sila'y nalalason sa mga dugo ng bata. Taliwas sa sirena na ginagamit pa nilang alay ang mga bata. Gayunpaman, napangisi lamang ang binata dahil sa wakas ay makakatagpo na rin siya ng ibang uri. Napakalayo nito sa malitbog, kaya inihanda nila ng gusto ang mga sarili. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, ay narating na nila ang isla ng Homonhon. Agad nilang pinag-aralan ang pagpunta sa katapat nitong isla. Mag-ingat kayo. Hawak nila ang karagatan. Huwag kayong padadala sa nakakaakit nilang boses. Paalala ng kamag-anak ni Carodel. Matapos ang 2 araw na pananatili ay tumungo na sina Jerry at Carodel sa isla ng Suluan. Gamit ang bangkang demotor ay ilang oras lang, tanaw na nila ang dalampasigan ng isla. Kaya nang papalapit na ay nagsagwan sila upang hindi matunugan ng mga nilalang. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang sila'y papalapit na sa isla. Nag-uusal na ang dalawa para sa kanilang proteksyon. Maya-maya pa ay tila tumigil ang daloy ng tubig. Niwala ng alon na masisilayan sa lugar na iyon. Animoy napakapayapa hanggang sa isang boses ang kanilang narinig. Nasipat ni Carodel na tila biglang inantok itong si Jerry. Hoy Jerry, huwag kang papadala. Dagdagan mo pa ang proteksyon mo. Nandito na sila. Paalala ng matanda, sabay tapik sa balikat ng binata. Bago pa man sumadsad ang bangka sa buhangin, ay may nakita silang isang napakagandang dilag. Ulo at balikat ang kanilang natanaw at nakalubog na sa tubig ang iba pang parte ng katawan. Paisa-isang sumulpot ang mga ito hanggang sa napalibutan na ang kanilang bangka. Naghahanda na si Carodel sa posibleng pag-atake ng mga ito nang biglang nahulog si Jerry sa dagat mula sa pagkakaupo nito sa bangka.
Agad din sumisid ang ibang magindara habang ang iba ay nakabantay sa matanda. Nagpakawala ng tigalpo ang matanda dahilan sa pagsunggab sa kanya ng iilang magindara. Sinalubong naman agad ng palo ni Cardel ang mga ito gamit ang sanga ng makabuhay. Tumilapon ang mga ito, hindi dahil sa lakas, kundi sa sakit nilang nadama nang madikit sa kanila ang sanga. Habang si Jerry ay tuluyan ng lumubog sa mababaw na tubig at hinila na ng dalawang nilalang patungo sa dalampasigan. Hindi na magkanda-ugaga ang matanda. Nais man itong tulungan si Jerry ay hindi niya magawa dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga aswang. Nakatihaya na ang binata sa buhangin. Itinaas na ng mga nilalang ang kanang kamay upang dukutin ang puso ng binata. Ngunit bigla itong sinalo at nahawakan ni Jerry ang kamay sabay hampas nito sa buhangin. Napatras naman ang isa pang magindara at biglang nagbago ang buntot nito at naging paa sabay angil. Doon na bumalikwas si Jerry sabay tigalpo sa nilalang. Doon ay tumilapo naman ito at sabay nagbago ang itsura. Mula sa napakaganda ay tila naging halimaw na ito. Naging kulay berde ang buong katawan. Mas humaba pa ang buhok na naninigas. Ang ngipin naman nito ay naging parang salagari ang tulis. Humupyak ang katawan. Humaba ang mga kamay at paa, pati ang mga kuko. Laking tuwa naman ni Cardel dahil nagising si Jerry. Gamit ang mutya ng linta ay naglaho si Cardel at lumitaw na sa dalampasigan. Gulat na gulat ang ibang magindara sa bigla ang paglitaw nito. Agad binanatan ni Cardel ng hampas. Sabayan pa ng mga buhay na salita ang mga aswang. Nagtalsikan ang mga ito. Animoy mga basahan. Samantala, gamit ang kabal ng mutya ni Jerry, ay tumakbo itong pasugod sa kumpol ng mga magindara at nagtalsikan din ng mga ito. Tila isang nagwawalang toro itong si Jerry. Kita sa mukha nito na nasisiyahan siya sa mga nangyayari. Halos mawala na ng malay ang bawat magindara na natatamaan ng kanyang suntok. Hanggang sa isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw at natigilan ang lahat. Mula sa tubig ay umahon ang isang magindara na nasa anyo ng isang napakalaking halimaw. Nasa triple ang laki kumpara sa mga kampo nito. Ang gabunan ng mga magindara ay nagpakita na. Naglalakad patungo sa dalampasigan at nagwiwika ng, "Anong pakay ng mga mabababang uri sa aking kaharian? Isa itong napakalaking kalapastanganan. Nandito kami upang makuha man lang ang bangkay ng biniktima ninyo." Tugon dito ni Cardel. "At umaasa ka pa talaga na makikita nyo pa ang mga bangkay?" Sambit ng gabunan sabay halakhak nito. "Pwes, matira ang matibay." Paghahamon ni Jerry. Kinumpas ng gabunan ang kamay hudyat sa pagsugod ng kanyang mga kampon. Agad din nagpakawala ng tigalpo ang matanda. Sabay sigaw, "Jerry, sa iyong gabunan. Ako nang bahala sa mga ito." Sumugod agad si Jerry sa gabunan, subalit nadali siya ng hampas ang kamay nito.
Tumilapon ang binata ngunit hindi iyon dahilan upang panghinaan ito. Sumugod ulit ang binata at sa pagkakataong ito ay sinalubong niya ng suntok ang kamao ng gabunan. Napatras ito at ininda ang sakit. Subalit, iwinasiwas nito ang mahabang buhok na pumulupot ito sa katawan ni Jerry. Agad naman hinawakan at hinila ni Jerry ang buhok. Doon napasigaw ang binata dahil sa humigpit pa ang pagkakapulupot nito. Habang napangingibabawan na si Carodel ng mga kampon ng Magindara. Panginoon ko, kahit ngayon lang, kahit isang beses lang, ipagkaloob niyo sa akin ang inyong kapangyarihan. Dasal ni Jerry. Kahit nahihirapan, ay pilit itinuro ni Jerry ang kalangitan at tinawag ang mga sibat ni Atardar. Ilang saglit lang ay nagsibagsakan ang hindi mabilang na liwanag at tumarak ito sa mga Magindara. Labis din na ininda ng gabunan ang mga sibat kaya nabitawan niya itong si Jerry. Bilang huling atake ay hinugot niya ang kwintas ng San Benito mula sa kanyang leeg at ibinalot ito sa kamao. Sa pinagsanib na butya ng ngipin ng kalabaw at medalyon ng San Benito ay ibinuhos ni Jerry ang kanyang lakas sa dibdib ng gabunan. Doon umalingaw-ngaw ang sigaw nito at tila nagliwanag. Naging anyong tubig at bumagsak sa buhangin. Kasabay din ito ang paglaho ng mga iba pang Magindara na nag-anyon tubig na rin. Nang masiguro na nila na ligtas na ang paligid, ay umupo na lamang sila sa buhangin at pinagmasdan ang kagandahan ng gabi. Pinakaba mo ko, Jerry. Nung nahulog ka sa tubig, akala ko binalot ka na ng kapangyarihan nila. Sambit ng matanda. Ayon ba? Sinadya ko po yun, Carodel. Sa totoo lang, wala akong maisip na gawin kanina dahil sumusuot na sa diwa ko ang boses ng mga Magindara. Tugon ni Jerry na tumatawa pa. Kinabukasan ay nakabalik na sila sa isla ng Humonhon. Hindi man nila nadala ang bangkay ng kamag-anak. Nagapi naman nila ang nananalasa ng mga mangingisda. Sa pagbabalik ni Jerry sa kanilang tahanan, ay isang masamang balita naman ang bumungad sa kanya. Labis ang panghihina ng katawan ng kanyang lolo. Wala na din magawa ang lola niya dahil natural na pangyayari ito sa isang tao. Walang sino man ang pwedeng pumigil sa kagustuhan ng Panginoon sa pagbawi sa buhay ng hiniram na tao. Apo ko, salamat naman at ligtas kang nakabalik. Ikaw na ang bahala sa lola mo. Sayang lang. Dahil hindi na yata kita aabutan na makapag-asawa. Wika ng kanyang lolo na nanghihina. Batid ni Jerry ang panghihina ng kanyang lolo. Napaluha na lamang ito at napayakap. Samantala, matapos ang hapunan ay nakipag-usap ang kanyang lola. Jerry, apo. Ramdam ko ang paggamit mo ng sibat ni Atardar. Lumalakas ka na nga, apo. Pero mag-iingat ka dahil mas titindi rin ang makakalaban mo. Salamat po, La. Salamat sa pagbabahagi mo sa akin ng iyong kaalaman. Nakangiting wika ng binata. Sana lang, apo, hindi ka panghinaan ng loob
kapag nawalan ka ng isang bagay na pinakamahalaga sa buhay mo. Paalala ng lola ni Jerry. Ano po bang ibig niyong sabihin? Pagtatakang tanong ni Jerry. Basta apo, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Tugon ni Lola. Lumipas pa ang 5 taon. Hindi na rin mabilang kung ilan na bang aswang, mangkukulam, mambabarang, gaway-gaway at kahit mga engkanto ang napatumba ni Jerry. Hanggang nakilala niya si Andeng. Ang dalagang si Andeng ay naging biktima ng barang na nailigtas sa pagsasanib puwersa ni Jerry at Carodel. Nagkapalagayan ng loob ang dalawa at di nagtagal ay nagsama na sila. Biniyayaan ng isang anak na lalaki ang mag-asawa at pinangalanan nila itong Antonio. Sa panahon ng pagsasama nila ay ang umpisa rin ng panghihina ng katawan ng kanyang lola. Kaya naman tuluyan ng itinuro kay Jerry ang lahat-lahat. Kahit malaki ang kaalaman ng kanyang lola sa mga lihim na kapangyarihan, ay tila hindi na nito may iwasan ang nalalapit na katapusan ng kanyang buhay. Gayunpaman, naging matiwasay ang pamumuhay nila. Ilag na ilag ang mga masasamang nilalang kay Jerry dahil sa natatangi nitong taglay. Naging advokasya na rin nila ni Carodel ang dumayo sa iba't ibang lugar upang magbigay ng tulong. Isang araw, napag-alaman nila na talamak ang pananalasa ng mga balbal sa lugar ng Hilongos. Kaya nagtungo ang dalawa upang lipulin ang mga aswang na nangunguha ng mga bangkay. Subalit ito pala ang magiging dahilan sa pagbagsak ng mundo ni Jerry. 2 araw ang lumipas nang makaalis sina Jerry at Carodel. Normal at naging maayos naman ang takbo ng oras sa bahay nila. Ang lola, asawa at 1 taong sanggol ang naiwan sa bahay. Sa bawat pag-alis ni Jerry ay nakaugalian na nila na sa iisang kwarto sila matutulog. Sumapit ang gabi, bandang 8:00. Biglang nagising ang matanda sa pagkakatulog. Andeng, gumising ka. Mahinang sambit ni Lola. Hirap na rin kasing makabangon ang matanda. Nakakaupo man ito, pero hirap na talagang makapaglakad. Oh, Lola, bakit po? May kailangan ho ba kayo? Tugon ni Andeng sa matanda. Ilagay mo ang mga walis tingting sa pintuan at sa mga bintana na nakabaliktad. Tsaka magdala ka na rin ng asin dito pagbalik mo. Utos ni Lola. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Andeng. Alam na niya ang mga bagay na ito. Sa pagbalik niya ay nagwika si Lola habang tinutulungan niyang makabangon. Andeng, humanda ka. May umaaligid sa atin. Pilitin mong wag makatulog. At ang bata, balutin mo na ng pulang tela. Agad namang ginawa ni Andeng ang utos ng lola. Kinakabahan na rin ito pero pilit nagpakatapang para sa bata at kay lola. Sa sandaling ito ay hawak na ni Lola ang pamalo na gawa sa pinatigas na buntot ng pagi. Lumipas pa ang kalahating oras. Nagpatulong na si Lola dahil nais niyang sumandal sa dingding.
dahil napagod na ito sa pagkakaupo. Talagang mahina na ang matanda pero nagpupumilit pa rin ito upang bigyan ng proteksyon si Andeng at ang bata. Sumapit ang 11:11 ng gabi. Napaidlip na si Lola. Ngunit bigla itong nagising dahil sa kaluskos sa may silong. Gawa lamang sa kawayan ang sahig nila. Pawid naman ang dingding at nipa ang bobong. Isang tipikal na bahay probinsya na may silong. Dahil sa kaluskos, ay sumampa na rin sa kama si Andeng. Karga-karga ang anak nila ni Jerry. Pinakausapan ng matanda na huwag pairalin ang takot. Bagkus, magdasal ito ng taimtim. Nagpalipad hangin na rin ang matanda. Naging dahilan ito para sa isa pang kaluskos sa silong na animoy lumalayo. Sa bawat palipad hangin ni Lola, ay katumbas nito ang pagbawas ng kanyang espiritual na lakas. Dagdagan pa ng panghihina ng pisikal na pangangatawan. Ilag na ilag ang mga nilalang sa paligid sa tuwing nag-uusal ang matanda. Sadyang batid pa rin ito ang lakas na taglay. Subalit hindi na ito kagaya ng dati. Dahil agarang nangihina ang matanda. Maya-maya pa ay may dumapong mga ibon sa bubong at kinahig nito ang nipa. Sa katahimikan ng gabi ay halos marinig na nila ang mabilis na kalabog ng kanilang dibdib. Gamit lang ang ilaw ng gasera ay naaninag ni Andeng ang unti-unting paghawi ng nipa. Marahan niyang inilapag ang mahimbing na bata sa tabi ni Lola at inabot ang bagakay sa tabi nito. Ang bagakay ay uri ng kawayan na mabisang panlaban sa mga aswang. Kilala ito sa Kabisayaan. Marahan ang pagtayo ni Andeng sa ibabaw ng kama nang magkaroon na ng sapat na butas ay sumilip ang ibon dito. Doon nga ay agad namang itong tinusok ni Andeng at sapul ang isang mata nito na naging dahilan sa pangingisay nito at walang tigil na hiyaw. Nagsilipara na rin ang iba pang ibon. Ang nooy huni ng ibon ay napalitan ng iyak ng isang babae. Bumagsak sa lupa at umiiyak na may halong galit. Abwak, mga abwak ang nasa paligid. Sambit ni Lola. Bigyan ko lang kayo ng konting deskripsyon mga kabaryo. Ang abwak ay isang uri ng aswang lupa. Ang lalaking abwak ay kayang magpalit anyo bilang bayawak na humuhukay sa lupa at mag-abang ng mabibiktima. Samantala ang babaeng abwak naman ay kayang magpalit anyo bilang uwak. Dahil sa nangyari ay umangil na ang mga ito at galit na galit. Nahihirapan na rin ang matanda sa pagpapalipad hangin hanggang sa nasipat ni Andeng ang tatalong malalaking bayawak sa silong na pilit sinasara ang sahig. Binuhusan niya ito ng asin at umangil dahil sa pagkapaso. Ngunit hindi iyon sapat upang sumuko ang mga abwak. Nagkagulo na ang lahat. Pinagtulungan na ng ilang sirain ang bahay. Ang nasa silong ay nagpalit na rin ng anyo bilang taong abwak at tuluyang nasira ang sahig. Ang tanging panlaban na lang ni Andeng ay ang bagakay ngunit hindi nito nakayanang labanan ang tatlong malalakas na lalaking abwak. Habang si Lola naman ay buong lakas na nagbitaw ng pangtigalpo. At sa maniwala kayo o sa hindi,
Ang tatlong abwak ay tumilapon, lumusot sa dingding at pagkabagsak sa lupa ay tuluyang naagnas. Ngunit mula sa likuran ni Lola ay pumasok ang isa pang abwak at agad lumusot ang kamay nito mula sa likod, palabas sa dibdib ng matanda. Napasigaw ng malakas si Andeng dahil sa nasaksihan nito. Tumirik na lamang ang mata ng matanda at bumulwak ang dugo nito sa bibig, hudyat ng kanyang kamatayan. Agad pinulot ni Andeng ang bata at lumabas ng silid, ngunit sinalubong siya ng isa pang abwak at tinangay ang bata. Hinabol pa ni Andeng, ngunit sinalubong siya ng mga uwak at pinagtulungan itong tukain hanggang bumagsak siya sa sahig at patuloy na pinagpiestahan ng mga babaeng abwak. Lumipas ang 3 araw. Nasipat ni Jerry ang sira-sira nitong bahay, kaya agad siyang tumakbo papalapit dito. Habang si Carodel ay tila alam na ang nangyari. Napayuko na lamang ang matanda. Wasak ang iilang bubong at dingding ng bahay at nagkalat ang natutuyong dugo. Napasigaw na lamang sa galit si Jerry. Malayo kasi ang pagitan ng mga kapitbahay sa lugar. Tanging narinig na lamang ng mga iilang kapitbahay ang mga sigawan sa bahay nila. Sumugod ang mga ito dala ang sulo at nadatnan na lang nila. Napatay na ang lola at si Andeng. Ngunit nawawala ang bata. Inilibing na rin agad ng mga kapitbahay ang karumal-dumal na itsura ng mga bangkay. Napaluhod na lamang si Jerry sa puntod ng kanyang pamilya habang nagpipigil sa galit. Walang nagawa si Carodel upang madala niya sa bahay si Jerry. Pinili nitong manatili sa bahay na hindi makausap ng maayos. Inintindi na lamang siya ng mga tao upang makapaghinagpis sa mga nangyayari. Isang gabi na napakalakas ng ulan at kumikidlat-kidlat pa, nagtungo si Jerry sa tuktok ng bundok. Nais nitong kitilin na ang kanyang sariling buhay. Napakadaming buhay ang kanyang nailigtas, ngunit wala siyang nagawa para matulungan ang kanyang pamilya. Bakit, Panginoon? Bakit mo pinabayaan ang pamilya ko? Ginawa ko naman ang nais mo. Ito ba ang ipapalit mo sa mga sakripisyo ko? Walang patid ang sigaw sa labis na paghihinagpis ng antingero. Tila sumabay rin ang panahon sa damdamin nito. Nakaluhod siya na nakadipa at patuloy na kune-question ang Panginoon. Hanggang sa kumidlat ng napakalakas at isang segundong lumiwanag ang kapaligiran. Matapos nito ay isang puting ilaw ang lumabas mula sa maitim na ulap. Unang nasilayan ni Jerry ang korting pakpak na kulay puti hanggang sa may nabuong imahe ng tao, isang napakaliwanag na puting imahe, at narinig na lamang ni Jerry ang mga salitang, "Ikaw tao, hindi pa oras ng iyong paglisan. Lakasan mo pa ang paniniwala mo sa may likha. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang bagay na magiging sandigan mo sa muling pakikipaglaban. Humayo ka at gampanan ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng may likha." Matapos ang napakalalim na boses, ay isang kidlat ang tumama kay Jerry at doon ito tuluyan nawalan ng malay. Kinaumagahan, natagpuan ni Carodel si Jerry na nakabulagta sa tuktok ng bundok. Sira-sira ang damit nito at may mga
peklat sa buong katawan. Ngunit ang nagpagimbal sa matanda ay ang isang kulay itim na pahabang hugis na bagay na nakapatong sa dibdib ni Jerry. Diyos ko, ang mutya ng pangil ng kidlat. Paano ito nakuha ni Jerry? Ginising siya ng matanda at inalalayan patungo sa bahay nito. Inusisa siya ni Jerry ngunit malabo ang pinagsasabi nito. Pero may napansin si Carodel sa lalaki. Para bang mas lumaki ang katawan nito. Sobrang lakas ng enerhiya at tila isang dibino na ang kaharap ng matanda. Nakatanaw lamang sa malayo si Jerry na animoy isang bagong nilalang. Ilang araw pa ang lumipas, nagsalita na itong si Jerry ng, Carodel, alam ko na ngayon kung anong uri ng nilalang ang pumatay sa pamilya ko. Mga abwak. Tila may lumabas na napakalakas na enerhiya sa huling dalawang salita ni Jerry. Kinagabihan, kinuha ni Jerry ang isang itak na nakasabit sa dingding ng bahay ng matanda. Carodel, sumama kayo sa akin. Panoorin mo lang kung papaano ko tapusin ang mga demonyong sumira sa pamilya ko. Wala nang salita pa ay agad sumunod si Carodel kay Jerry. Halos 2 oras din ang paglalakad nila. Ngunit kahit bahid ng pagkapagod, ay walang nakitaan ang matanda sa kasama. Eksaktong kabilugan ng buwan, ang pinakamalakas na oras ng mga abwak. Sa hanay ng mga naglalakihang puno, ay nakatayo sila habang minamasdan ang pagsasaya ng mga abwak. Tila may nagaganap na kasiyahan sa pangkat ng mga aswang. Dito ka lang, Carodel, at manood ka. Wika ni Jerry at pasimpleng naglakad patungo sa pugad ng mga abwak. Isa-isang pinagmasdan ni Jerry ang mga pagmumukha ng mga demonyo habang siya ay marahan na naglalakad. Mas tumindi pa ang kanyang galit nang makita niya ang isang sanggol na nakahiga sa isang malapad na bato at sa gitna nito ay ang malaking apoy na nagpapaliwanag pa sa lugar. Laking gulat ng isang abwak nang may biglang humawak sa kanyang balikat at napasigaw ito dahil gamit lang ang isang kamay ay binali ni Jerry ang balikat ng abwak. Nagulantang ang lahat at agad na umangil at nakatutok ang pansin sa nag-iisang antingero. Hindi pa siya nakontento sa pagbali ng balikat. Doon ay hiniwalay pa nito ang ulo sa katawan ng biktima gamit lamang ang isang kamay. Nagmamalabis na ang galit ng mga abwak kaya sinunggaban nila ang antingero. Sa bawat pagsugod ng mga ito ay walang kahirap-hirap na pinagtataga ni Jerry gamit ang itak na humantong sa agarang pagkamatay ng mga natamaan nito. Nakatutok lang ang tingin ni Jerry sa gabunan nila na nakaupo sa isang trono na gawa sa pinagpatong-patong na bato. Habang si Carodel naman ay pasimpleng pumuslit gamit ang mutya ng linta bilang sa bulag at mabilis na kinuha ang bata. Tumakbo ang matanda na bitbit ang bata habang nagpapakawala ng tigalpo. Para bang mga damo lang na pinagtataga ni Jerry ang mga abwak. Wala ring silbi ang mga kagat at kalmot ng mga nilalang sa kabal ni Jerry. Isipin nyo na lang, pinagsamang kabal ng ngipin ng kalabaw at pangil ng kidlat
Dagdag pa ang proteksyon ng San Benito. Napatras na ang mga aswang. Ang iilang nag-anyong bayawak ay simpleng inapakan lang ni Jerry. Isa kang lapastangan. Sino ka at bakit mo kami ginagambala? Matapang na sambulat ng gabunang aswang. Ibabalik ko sa inyo ng 100 beses ang ginawa niyo sa pamilya ko. Malalim na boses ang tugon ng antingero. Agad tumalon mula sa trono ang gabunan at nag-anyo itong isang napakalaking bayawak. Kakaiba ito dahil may matatalas na palikpik mula sa ulo hanggang sa buntot nito. May kulay lila ang dila nito na magkahati ang dulo. Nanlilisik ang mapupulang mata at napakatalas ang mahabang mga kuko nito. Lagpas pa sa sukat ni Jerry ang bayawak. Ngunit hindi nakitaan ng kahit konting takot ang naghihiganting antingero. Inangat ng gabunan ang paa upang kalmutin si Jerry. Sinalag niya ito ng kaliwang kamay sa katinaga. Pero baliwala lang sa gabunan ang itak. Ibinaba ni Jerry ang itak at mano-manong nilabanan ang napakalaking nilalang. Animoy magkasing lakas lang sila. Binagwasan siya ng buntot nito at tumilapon ng malayo. Agad sumugod ang gabunan sa pinagbagsakan ni Jerry. Ngunit tila isang kidlat ang bilis ni Jerry at agad sinuntok sa noo ang gabunan. Sa lakas nito ay tumilapon na ang halimaw. Bumalikwas ito at akmang susugurin ang antingero. Ngunit tila hangin na dumaan lang si Jerry sa kanya at mula sa buntot ay hinila ni Jerry ang matatalas na palikpik. Habang isa-isang hinihila ni Jerry ang mga palikpik nito ay napapaagik sa sakit ang halimaw. Hanggang sa naubos na ang palikpik, tumirik ang mga mata ng gabunang abwak at mabilisang lumipat sa dibdib na parte si Jerry at agad ibinaon ang kanang kamay na hinugot ang puso ng halimaw. Habang hawak nito ang puso ng halimaw, ay dahan-dahan naman nagpalit ng anyo ang abwak sa anyo ng tao. Nakadapa ito at wala ng buhay. Inapakan pa ni Jerry ang ulo at pumutok ito at nagtalsikan ang utak. Sa takot ng iba pang natitirang abwak ay nagsipagtakbuhan ito. Ngunit isa-isa din itong bumagsak dahil sa sibat ni Atardar na ginamit ni Jerry. Sa muling pagkakataon ay nakitaan ni Carodel ng emosyon ang mukha ni Jerry nang makarga nito ang anak na si Antonio. Lumuha ang mabagsik na antingero dahil sa galak ng muling masilayan ang anak nito. Salamat. Salamat, Panginoon. Ang tanging nabanggit ni Jerry. Makalipas ang ilang linggo, tuwang-tuwa ang matanda sa pag-aalaga ng bata. Tinuring na niya itong apo. Doon na rin tumira sa bahay si Carodel at si Jerry kasama ang anak nito. Ipinagkaloob ni Jerry ang kwintas ng San Benito sa kanyang anak bilang proteksyon sa sandaling wala siya sa tabi nito. Jerry naman, wala ka bang bilib sa akin? Kayang-kaya ko pang lumaban. Biro ng matanda. Naninigurado lang ako, Carodel. At para na rin sa proteksyon mo yan. Nakangiting tugon ng antingero. Kung dati ay laging magkasama sa misyon sina Carodel at Jerry, ngayon ay
Mag-isa na lamang itong nakikipaglaban sa mga nilalang na nasa kaliwa. Isang gabi, hindi maipinta ang takot ng isang pamilya dahil sa pag-atake ng manananggal. Pilit nitong sinisira ang bubong ng bahay. "Hoy, demonyo! Mga walang kalaban-laban ng mga yan. Dito ka sa akin." Sambulat ni Jerry. Agad na palingon ang napakapangit na aswang lipad sa nakatayong si Jerry. Sumugod ito sa kanya, subalit hinawakan lang ni Jerry ang pakpak nito at tuluyang binali. Napahiyaw ang aswang at pinagkakalmot ang antingero. Dinuraan lang ni Jerry ito sa muka at mabilisang binaliktad ang ulo tsaka hinugot. Habang pauwi si Jerry, isang gabi, mula sa pagbibenta ng kamote, ay batid niya ang pagsunod ng 2 asbo. Konting description lang ulit, kabaryo. Ang asbo ay uri ng aswang lupa na may kakayahan na magpalit ng anyo bilang isang malaking aso. Doon nga ay marahan itong nakasunod sa antingero. Ngunit sa isang iglap ay nawala si Jerry sa paningin ng mga ito. Mula sa itaas ay bumulusok si Jerry at agad hinawakan ng mga ulo ng nilalang at inuntog sa isa't isa. Matapos nito ay walang patid na pinagsusuntok ni Jerry hanggang sa naging lupaypay na ang mga ito at tuluyang bumulagta. Ibinuka ni Jerry ang bibig ng asbo at hinila na agarang nagpahiwalay ang ibabaw sa parte ng ulo nito. Ganon din ang ginawa niya sa isa pa. Isang umaga, may isinangguni si Carodel kay Jerry. "Jerry, pumunta dito kahapon si Nestor. Ang sabi niya, inaaswang daw ang buntis niyang asawa. Ayon pa dito, isang tiktik ang umaaligid sa bahay nila tuwing gabi." "Ah, si Mang Nestor ba? Yung nakatira sa may gulod? Sige, pupuntahan ko mamayang gabi." Tugon ni Jerry habang nagbubungkal ng lupa. Kinagabihan, nakasandal lang sa isang puno sa di kalayuan si Jerry, malapit sa bahay ni Mang Nestor. Pagsapit ng hating gabi, ay narinig na ni Jerry ang tiktik. Maya-maya pa ay dumapo na ito sa bubong. Napakatahimik sa loob ng bahay. Mabilis ang paglapit ni Jerry sa lugar na ni hindi man lang siya napansin ng gutom na tiktik. Tila isang hangin at lumitaw na lamang si Jerry sa kwarto ng mag-asawa. Mahimbing na natutulog ang mag-asawa habang ang dila ng tiktik ay marahan na bumababa. Ilang pulgada na lang ay didikit na ito sa tiyan ng buntis. Nang bigla itong hinawakan at hinila ni Jerry, nagising ang mag-asawa. Dahil sa sigaw, ngunit wala silang nakita sa paligid. Kumaripas ng paglipad ang tiktik habang hinahabol ito ni Jerry. Nag-usal na rin ng tigalpo ang antingero. Inihip sa kamay at ibinato sa nilalang. Agad bumagsak ang tiktik. Umaangil pa ito kahit hindi na halos makagalaw. Nilapitan ito ni Jerry at pinagtatadyakan hanggang sa napisat ang ulo nito at iniwang wala ng buhay. Dumating na rin sa punto na nakikipagsanib pwersa na si Jerry sa mga engkantong kanan upang sabay tapatan ang mga nilalang na nasa kaliwa. Kumalat na sa lahi ng mga nilalang sa kaliwa ang taglay ni Jerry kapangyarihan.
Kahit ang isa sa pinakamalakas na uri ng aswang, ang maranhig ay wala itong kalaban-laban. Sa tangan ng antingerong tinaguriang berdugong sugo ng anghel. Ilang buwan pa ang nakalipas. Kasama si Carodel at ang batang si Antonio, nagtungo sila sa lalawigan ng Capiz, hindi upang magbakasyon, kundi bulabugin ang sinasabing lugar na pinamumugaran ng napakaraming aswang. Grabe. Yun lang. Nagulat ako, no? Kasi yun lang yung ending. Pero, base dun sa nagpadala ng liham, parang meron pang konektang kwento to si Jerry Salvacion. Hindi natin alam. Pero, grabe, no? Kumbaga kabare, first time to na nangyari na hindi, umpisa natin sa tangan ni Jerry. Kasi doon naman talaga. Isipin nyo, kumbaga typical na syempre, San Benito, alam naman natin lahat yan. Tapos, Kalabaw, Mutya. Isipin mo yung palang, kumbaga malakas na yun na pangarga sa katawan. Isipin mo yun, di ba? Tapos, syempre hindi lang naman doon. Nakita nyo naman, narinig nyo na tinuruan ng lola ni Jerry si Jerry na kung paano yung mga tigal pong ginagawa nito. Kasi yun pa lang, hindi mo naman magagawa yun. Saka isipin mo, ang tagal. Ilang taon bago nagamay ni Jerry lahat ng uri ng usal, ng dasal, di ba? Tapos, tinulungan pa siya ni Carodel. No? Feeling ko nga, mas malakas talaga to si Jerry kay Carodel. Kasi isipin nyo, di ba may part sa kwento, sabi niya, nung simula nung tinamaan ng kidlat, simula nung tinamaan ng kidlat, naramdaman niya na parang dibino na itong si Jerry. Isipin mo, dibino, di ba? Kumbaga, hindi natin masabi kung anong hangganan ng lakas niyan. Pwedeng mas malakas pa sa ermitanyo o basta, ang nakapangilabot lang dito, yung may lumabas na anghel, no? Hindi naman sinabi anghel, pero postura may pakpak, tapos puti. Ito yung magpapakamatay na si Jerry, di ba? Tapos isipin, kaya pala berdugong sugo ng anghel. Yan, now I know. No, nung una nagtataka pa ako, kabaryo. Kasi tingnan nyo kumbaga sa kwento ni Jerry, ang daming nangyari na lahat may magindara. Isipin nyo, lahat kinalaban niya. Saka talagang one-on-one na inilahad. Ang ganda nun. Grabe tong kwentong to. Isipin nyo, hindi lang basta magindara. Kasi kalimitan sa atin dito, yung mga nagpapadala, hanggang dun lang sa experience nila. Ito, isipin mo, kumbaga inipon muna tapos saka ikunento. Ang galing nun. Diba? Isipin nyo, inipon. Una magindara, tas naging abwak, naging asbo. Tas ngayon, yun nga, ang nakabitin. Pumunta sila ng Capiz. Isipin mo, si Carodel lang sa si Antonio. Asan si si Jerry? Yun na nakakapagtaka. Hindi ko alam kung kasama, pero based dun sa kwento, parang nawala si Jerry. Pero feeling ko hindi naman papayag si Jerry na dalawa lang yung pumunta ron Lalo na't alam niya na, syempre, malakas na yung nasa lugar nila. Ay mas malakas yung nandun sa kabila, diba? Isipin nyo. Tapos yun nga, may nagamit na naman na napakalakas na dasal, no? Nung humiling si Jerry, no? Isipin mo, sibat ni Adardar, espada. Isipin mo yun. Diba? Ito yung nasa ilog sila Yung kumbaga saka ayun pala. Tingnan nyo. Humonhon saka sinuluan. Baka meron dyan na taga dyan. Pwedeng comment kayo rito sa kwento. Tapos tingnan natin kung legit na. Alam nyo na, baka nakasama nila tong si Jerry o kilala nila. Diba? May mga ganun So hanggang ngayon kasi feeling ko may karugtong to. Kasi nung nag-email sa akin yung nagpadala nito, sabi nyo,
Boss, parang medyo ano yan, hindi pa talaga totally kompleto. Yun, sana, hintayin natin kasi isipin nyo mas malupit. Mas malupit yung pwedeng mangyari, no? So ngayon kabaryo, yun lang muna ang comment ko rito. Tapos siguro yung shoutout natin, next upload ko na. Marami akong hindi nare-reply no, sa YouTube, pero intindihin nyo na lang muna kasi nga kausap ko rin yung mga nagpapadala ng sulat. So, i-reply ko naman kayo isa-isa. Konting antabay lang mga kababaryo. Ngayon yun lang muna kabaryo. Bawi ako sa susunod na upload natin. Hanggang susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.